O, pakinggan natin itong news na ito, ha? O, to. Pasok. Pinagmumurahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga mambabatas na nagalit sa hindi niya pagsipot sa Quad Committee kahapon. Pero ang mismong komite ayaw na raw patulan ang dating Pangulo. Sila yung nagalit nung sinagot sila ni Duterte, sasabihin nila ayaw na namin kayong patulan. Animal din ng mga ng mga kayo yung nagalit, kayo yung gumagano si Paduano. Tapos biglang ayaw. Nung nagalit si Duterte, ayaw na ko namin kayong patulan. Mga animal talaga. Oo. Tuloy. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pumalag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga... Ayan pumalag si Duterte. Ibig sabihin po, kayo kayo ang nagsimula, ha? Kayo po ang nagsimula, hindi ho si Pangulong Duterte, ha? Resistang nagalit sa di niya muling pagsipot sa Quad Committee hearing kahapon. Galit sila. Paano ko sila sabihin mo? Mamaya ipi-play natin buo yan, walang censorship. Unya, sandali lang, ha? Ito muna ang balita. Natandaang si Congressman Caraps Paduano. Ayan, galit na galit, tingnan mo itsura, Galit na galit lagi, High blood lagi itong congressman na ito, Kala mo siya ang presidente ng Pilipinas? Kung maka-high blood siya? Hindi totoo ito si Paduano. Kung makagalit, akala mo siya ang presidente ng Pilipinas, Di ba? Sa bagay, commander ka dati, kaya ganyan ang ugali mo. Nga bumira sa pag-absent ni Duterte sa hearing. Hirit niya, mukhang nanloloko at takot daw ang dating Pangulo sa Quadcom. Pero si Duterte pumalag, hindi raw siya natatakot kahit pa ipasabi na siya ng kamera. You don't scare me a bit. Do not give me the... Naku! You don't scare me a bit. Escuchi. Kahit konti daw, Escuchi dyan ha? Tulad ng sinabi sa sulat ng kanyang abogado sa kamera, iginiit ng dating Pangulo na wala siyang tiwala sa kredibilidad ng Quadcom. Sapat na raw na humarap siya sa pagdinig noon ng Senado. Pero ang mga birada ni Digong, ayaw na raw patulan ng komite. Ayaw patulan. Deference to him, being the former president, we still will accord him all the necessary courtesy that we can extend to him. Bukod sa House Quad Committee, alam mo, Barbers, ang problema kasi sa'yo, yan ang lagi mong courtesy, di ba? Paulit-ulit ka courtesy. Di ba? Paulit-ulit ka ng courtesy. Pero yung mga kasamahan mo, hinahayaan mo lang na magalit. Akala mo parang pagmamay-ari na ang Pilipinas. Kung makagalit to si Paduano, todo bigay. Tapos hindi mo pagsabihan. Pagsabihan mo, baka naman di mo kaya yung kasamahan mo. Di ba? Gusto nyo ng courtesya, gusto nyo na maayos na pakikipag-usap, pero yung sinasabi ng kasamahan mo, palaban. Naturalmente, si Pangulong Duterte, sasagot din ng palaban. Di ba po? Naku. Una rin ng Special Task Force ang Department of Justice para imbestigahan ang mga patayan noong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ikinatuwa ito ng Quadcom. Nakahanda rin daw silang makipagtulungan at ibigay ang lahat ng mga dokumentong kanilang kailangan. Sa kabila nito, tila matabang pa rin naman ang pananaw ng Quadcom sa ideyang dapat din silang makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Personally, my opinion is that I never entertained the ICC, kasi nga, hindi nga po tayo membro dyan. Nakatakdang magpatuloy ang pagdinig ng Quad Committee sa susunod na Miyerkules, November 13. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid. Ayan po yung sinabi. So ngayon, lumalabas sa news, ayaw ng patulan si Duterte. Diba? Yan yung sinasabi nila. Sa totoo lang hindi naman pumapatol si Duterte. Sa totoo lang, nakapokus na siya sa Senado, sinabi niya na lahat sa Senado. Itong mainit ng ulo na si Paduano, nagwawarla sa sa kamera, may pa siya. Naglolokohan tayo. Talaga.
Naglulukuhan talaga kayo. May pa ganun-ganon pa eh. May pa drama-drama pa, akala mo matapang na tao eh. Naglulukuhan tayo, mga ganyan-ganyan pa eh, di ba? Sana, kung hindi ganyan, hindi ho sasagot si Duterte. Hindi ho magmumura si Duterte. Pero wag na wag si Pangulong Duterte gagamitan nyo ng mga ganyan lengguwahe. Babalikan talaga kayo niyan. Hindi kayo uurungan yan sa bakbakan, sa lengguwahe. Naku, hindi kayo uurungan ni Duterte. Ikaw, Paduano, bago ka pa lang sa politika, si Pangulong Duterte, grabe na ho pinagdaanan niya sa politika. Matindi na ho ang naging kalaban yan. Di ba ho? Yan ho ay naging presidente pa. Ikaw, congressman ka nga lang. Party list ka nga lang eh. Hindi ko naman inaano yung party list pero subukan mong tumakbo sa distrito, subukan mo kayong tumakbong mayor, subukan mong tumakbo ng senador. Sigurado ako sa inodoro din na shoot ng mga boto mo. 'Di ba? Ang kausap mo ay presidente, hinahangaan ng taong bayan, bayani ng taong bayan, tapos ganyan ka umasal. Tapos pag pinatulan ka, sasabihin nyo, ayoko ng patulan, ayaw na namin patulan. Sira pala ulo ninyo eh. Ito panoorin po natin yung buong speech niya. Makikita ninyo kung saan ang gagaling, kung ano nangyayari, kung bakit ganito ang reaksyon ni Pangulong Duterte. Kasi tandaan ninyo, again, it's always like this. Paulit-ulit ko ito sinasabi, a text without a context is a pretext. Anong ibig sabihin nun? Ang bagay, pag wala sa konteksto, at hindi mo alam kung anong pinanggalingan ng konteksto ng kanyang sinabi, ikaw ay mamamali. Kaya kailangan you have to get the context. Ano ba tinanong sa kanya? Paano ba tinanong sa kanya? At ano yung lengguwaheng sinabi doon sa, anong lengguwahe, anong mga salita ang sinabi doon sa pagtatanong? Para maintindihan ninyo kung bakit nagagalit si Pangulong Duterte. Di ba ho? Ganun ho kasimple yun. Alamin ninyo yung context ng katanungan. Ipapakita natin yung buong video na siya po ay ini-interview ng ilang mga media. Panoorin po. Mr. President, parang galit yata ang Quadcom na hindi mo daw sinagot. Parang galit ata ang Quadcom. So Quadcom ang galit, sinasabi nitong nagtatanong. Hearing. Imbitahan ka ba nila sa hearing? Bakit sila nagalitan doon man ako? Yung sa Congress. Sa Quadcom. Sa Quadcom. Sa Senate. Sa Quadcom na. Hindi sa Senate, yung sa Quadcom. Mga congressman ang congressman. Kasi inimbitahan ka daw through Attorney Gilgra. Galit sila? Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante at yung si Dan Fernandez. So pinagdidiinan nitong mga media na galit sila. So sila ang galit. Sumasagot lamang si Pangulong Duterte. Galit sila. Sino ba yung mga galit? Sipain ko sila, sabihin mo. Tangina. Yan yung sinabi niya. Sipain ko silang toot. Ganon. Ito na yung wala ng Pera nila. Wala na akong pera eh. At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. Tandaan ninyo mga kababayan, requirement syempre, ikaw din ang gagasto sa lahat ng entourage mo pag ikaw ay dating sabihin, retired ka na bilang presidente. Hindi naman sasagutin ng gobyerno yung mga security mo, mga assistant mo na pag-uuwi ka. Alam mo sa totoo lang, kawawa ho si Pangulong Duterte every time pumupunta ng Maynila. Kasi sa dami, hindi naman pwedeng yan eh. Aside from may mga gusto sa kanyang, alam mo na, gumante. Ang dami pa hong nagpapapicture sa kanya. Ang dami pa hong tao. Yun yung restaurant na pinagmeetingan niya ay nagkagulo yung mga tao dun eh. Sa sobrang hindi pwedeng dalawang security lang ang dala niyan. Dapat po talaga matanda na po yan. Siyempre pagka dinumog yan, baka madapa pa po yan. So talagang marami kita nyo naman, ultimong sa Senado pinagkaguluhan eh. 'Di ba? So hindi yung pwedeng pumunta ng walang advance party, ng walang taong naandoon o walang security. Kawawa isipin mo, sariling gastos na po 'yun. Hindi na po yung gastos ng gobyerno. At alam naman po natin, hindi naman nag-take home itong si Pangulong Duterte. Hindi ho niyan ugali ang kumulimbat. As in, yan ang lagi niyang sinasabi, wala na ho siyang pera. Wala na po siyang perang pumunta ho na paikot-ikot pa ng bansa. Wala na ho siyang pera. I never
kayo taga Davao kayo, lakin kayo. Sa pang na-observe ko nung nag-meeting kami ha. Totoo ito, di ba? Hindi nag-meeting. Yung nagkasama-sama po kami, nagkanta-kantahan, nagkaraoke kami. Alam mo, isa ba napansin ko? Kung ano yung gamit niyang pick-up, noong nakilala ko siya bilang kandidato pa sa pagka-presidente noon, yung pick-up na ginagamit niya na yun pa rin yung pick-up na ginagamit niya ngayon. Hindi ho nagbago. Buti pa yung mga networker. Di ba? Yung networker, manghihiram ng mga pang 1 buwan, 2 buwan, tapos magpapalit ng sasakyan. Kunwari, ipopost. Kunwari, marami sasakyan, pero palit-palitan lang man sila. Gago! Hindi, joke lang. Naalala ko na naman yung networker na gustong tumakbo na mayo. May pabenta-benta pa ng sasakyang puno. Kung, ayaw ko lang ikwento, pero kung sa totoo lang, sigurado ako ha. Sigurado ako. Na baka ibinenta mo lang sa kapwa mo networker yan para meron kayo pagyayabang eh. Tama, mali. Nagpapalit-palitan lang kayo. Ako, nagtatanong lang. Talay dito. Bata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan. Pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. Pag sinabi pang ipakuntin ka daw. Sige daw. Si Paduano nagsabi, kaniha lang. Sino? Yung mga nagtatanong talaga, nang-a-agit pa eh. Ano daw, papa-contempt ka daw. Yung klase ng pagtatanong eh. Hindi, naintindihan nyo mga kababayan. Hindi ko sinasabing mali yung klase ng pagtatanong nila ha. Hindi yun ang punto ko. Ang punto ko kasi, the way na magtanong ka kay Pangulong Duterte would really trigger something na sagot niya ganun din, di ba? So kung ang pagtatanong mo parang po-provoke ka o nagpapatrigger ka, mati-trigger talaga si Pangulong Duterte sa mga ganyang klaseng tanungan. Ayan sabi niyo, papa-contempt ka daw. Ano ha? Paano na mangyari sa iyo? Contempt ka. Tingnan ninyo ha. So, Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? hindi ko kung tagasaan yan. Kasi yung aktor na yan, si Dan Fernandez, Abante at saka Paduano. Nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong kanunin. Galing na ako sa Congress. Na mayor ako, na congressman ako, na presidente na ako. Do not give me that shit. Diyan mo sa kanila. Totoo bang may impartiality? Yan ang sinasabi ni Pangulong Duterte dito. Pinagdaanan ko na lahat. Pati hindi ho, tandaan niyo, hindi ho ito ordinaryong mayor lang ng, hindi ko sinasabing ordinaryong mayor ng ng mga taga Maynila o taga Metro Manila ha. Pero syempre, yung conflict sa Metro Manila, iba ang conflict o labanan sa, tandaan niyo sa Mindanao. Iba ho ang labanan dyan. Iba ho, hindi naman siya pero matitikas ho talaga mga taga Mindanao. Iba ho ang labanan ng politika. And yet, PRRD survived that. Yung mga enemy niya, naging kaibigan pa nga niya eh. Kung how he did it, kakaiba ho. Ibig sabihin, talagang iba ho mag-isip, iba ho lumaban si Pangulong Duterte. Iyan ang sinasabi niya na naging presidente na ako eh. Naging mayor na ako eh. Wag niyo akong ganyanin. Kayo, sino ba kayo? Bumoto sa inyo, wala pang 200,000 kayo. Tapos kumakasinda kayo sa akin, nakala ninyo masisindak ako. This is a political move. Hindi, totoo ha. I dare that Quadcom. I-contempt nyo si Duterte. Sige na. I-contempt ninyo nang magkaalaman tayo kung anong hinahanap ninyo. Magkakaalaman talaga tayo. Hindi kasi puro kayo dakdak eh. Puro kayo salita. Puro kayo pananakot. Hindi. I-contempt nyo na. Sige na. Mga kababayan, handa na po ba kayo na ipa-contempt si Pangulong Duterte? I-post nyo dyan. I-post nyo dyan kung ano sa tingin ninyo mangyayari pagka i-contempt si Pangulong Duterte. Sige ho. Nakita mo ngayon. Wala man siguro, but alam mo, actually,
in fairness to the idiots, wala akong notice na pupunta ako ngayon. In fairness to the idiots. Mga idiot! Sa Tagalog, pagandahin natin. Tanga. Pinaganda. Hoy, mga tanga, sabi ni Pangulong Duterte. Sabihin mo nga sa hindot na yan. Pero si Attorney Delgra Mayor nagbigay ng parang reply sa summon or sa nagbigay. So what was his reply? Kasi nalagay sa according to Attorney Delgra na yung ginawa mo sa Senado, pwede nilang kukunin kung gusto nila. Ano mang sinabi ko? What is there to say or more to what I have said? Yung. Sinabi ko naman lahat. Ano po ba ang gusto ng mga gago? Yun na nga sinasabi natin di ba? Sinabi na ni Pangulong Duterte, ano pa? Gusto ninyo palabasin na mamamatay tao si Duterte ng mga kriminal. Oh, inamin na niya. Mamamatay tao ko ng mga kriminal. Gusto niyong palabasin na may DDS. Oh, sinabi niya. Oo, may DDS. Alam niyo yun, gusto niyo sabihin na inaano niyo yung mga kriminal na lumaban. Oh, inamin niya. Oh, gusto ko lumaban sila. Yan ang sinabi ko. Alam mo yun, everything that you want na sabihin ni Duterte, nandyan na, sinabi niya na sa Senado. Uulitin pa ba niya? Ano to, paulit-ulit? Idiot kayo? Di ba, idiot ba kayo? Paulit-ulit niya pa sasabihin niya. Hindi niyo pa ba naintindihan na isang beses? Bungal kayo? Ay, bungal. Bingi kayo, bingi? Ang bira. May balita, Mayor, na ang ICC prosecutor sa iyo. ICC? Yes. Ang kilala kong ICC is Immaculate Conception College. Sabihin mo sa ICC, I'm addressing to the ICC. Ayan. Pumunta kayo dito at bibitayin ko dyan sa Akasya. Lo nila. Ano? Lo. Sabihin na, lo. Parang, di ba iba ibig sabihin nun? Pero yun na nga sinasabi ni Pangulong Duterte. ICC, sus, paulit-ulit na yan ha. Si Trillanes lang naman may alam dyan eh. Sa totoo lang, si Trillanes, alam mo si Trillanes kasi, ito ang pinakataong, hindi ko alam ha. Ako, honestly, kailangan na sa tingin ko kailangan na magpatingin ni Trillanes. Hindi sa tingin ko, magpatingin na po siya kasi may mga nakikita na ho siya na parang wala na po sa realidad. Hindi ko alam kung may problema na po ba, pero ano ho ba kaya ang problema? Hindi ako nagtatanong lang ako, Senator Trillanes. Bakit may mga nakikita ka nang hindi namin nakikita? Kahit nga ho yung iba mong mga kasamahan, di ba yan nga yung komento ni Escudero, hindi rin niya wala rin siyang alam. Actually, kahit nga yung kakampi mo sa kamera, tinanong din eh. Alam naman natin na to si Trillanes, may comment pa silang ganun eh. Di ba? Chismoso ka daw. So, alam mo Trillanes, yung mga ganyan mong birada, sana medyo dahan-dahan na. Dahan-dahan ka na kasi una-una retired ka na, laos ka na, di ba? Laos ka na. Hindi, laos ka naman talaga na eh. The next performance will start momentarily.